morning service po natin. Tas 12:30 to 1:30 lunch together po tayo. Tas magpapatuloy po ng 1:30 to 3 p.m. Adult Sabbath School. Tas 3 to 4 p.m. book study po tayo ng Glorious Gospel chapter 29 na po. And ayun po, ina-encourage po tayo ang bawat isa na basahin yung daily devotionals. Tas ayun, pwede na po tayo magbigay para sa contribution para sa CR po natin. Ayun po, magbabasa po tayo sa ating Biblia ng Revelations 4 chapter 4 verse 11 po. Apocalypse po. Chapter 4 verse 11. Sabay-sabay po. Tayo po tumayo at sabay-sabay po natin itong basahin. Sige po. Karapat-dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kalwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nilikha. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po, Panginoon, na ang iglesia po na inyong tinalaga ay nagtipon-tipon dito, Panginoon, upang makinig ng iyong salita, Panginoon, at pagkaisahin niyo po kami sa Espiritu, Panginoon, na ang aming matutunan ay magkakapareha po na aming maisabuhay, Panginoon, sa buong linggo na ito. At Lord, habang kami po ay lumalakad dito sa lupa, Panginoon, na kami po ay gawin ninyong ilaw at mga asin para sa sino mang makasalamuhan namin, Panginoon. At turuan niyo po kaming bigyan ng sagarin sa biyaya ang sino mang inyong ipapakilala o masasalamuha po namin sa araw-araw, Panginoon. At Panginoon, kami po ay nangingi sa inyo ng gabay, Panginoon, na kung ano ang dapat lakaran namin na sa buhay na ito, Panginoon, na patuloy na magbibigay ng kalwalhatian sa inyo lamang, Panginoon. Maraming salamat po, in Jesus' name pray, amen. Tapos, ayun po, sa unang hymn po natin, ang kakantahin po natin ay Behold Our God. Who has given counsel to
tayo po'y magpatuloy, tayo po'y umupo muna. At magpatuloy po sa pagbabasa sa Old Testament ng Deuteronomy chapter 23 verse 1. Deuteronomy po, chapter 23 verse 1. Sige po. Pag nakita na po natin, sabay-sabay po natin basahin. Ang sino mang nadurog ang itlog o naputol ang ari ay hindi maaaring pumasok sa kapulungan ng Panginoon. Tas New Testament po tayo. 1 John chapter 4 verse 15 to 21. Chapter 4. 1 John chapter 4 verse 15 to 21. Sige po. Basahin po natin. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang anak ng Diyos ay nananahan sa Kanya, at siya'y sa Diyos. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nanatili sa pag-ibig ay nanatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya, ay ganoon din naman tayo sa sanlibutan ito. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang takot ay nagiging sakdal sa pag-ibig. Tayo'y umibig sapagkat siya ay ang unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng sinuman, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi na nakita. At mula sa Kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Tayo po'y magpatuloy sa ating hymno na The Lord Almighty Reigns. Tayo po'y magsitayo. There's an endless song waiting to be sung with the voice of every child, the sound of every tongue. When the bride of Christ on that day of days brings with joy into the land a multitude of praise. And like the roar of mighty seas and rolls of thunder, hear His people sing. Hallelujah, hallelujah, for the Lord Almighty reigns. Hallelujah,
po ay see you po. At sa ating pagpapatuloy na pagbibigay salamat sa ating Panginoon, na naway marapat na ating po ipagkaloob ang ating pong mga offering, no? Meron pong box dyan sa likod, so pwede nyo po dyan ilagay. And those na nasa online, meron din po tayong GCash account for you to give. Again, this is our expression of our thanksgiving to God. No, pagpapasalamat sa Panginoon, not to bribe Him, na malaking binigay ko, Lord, dapat malaki din ang balik. No, malaki ang binigay mo, Lord. Kaya ito po ang aking ibabalik sa iyo. So, sa may kagalakan ng puso at kakayanan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, tayo ay magbigay sa Kanya. So, pasalamatan natin siya. Panginoon, pinupuri ka namin at sa lahat po ng pagpapalang ipinagkaloob mo sa amin. Unang-una at walang makakahigit ay ang iyong biyaya ng kaligtasan. At bawat pagpapalang espiritual na ipinagkaloob mo sa amin, aming pagkakaroon ng pananampalataya, ng pag-ibig, pag-asa, at pagmamahal, at pagsusumika, pagnanais, lahat, O Lord, ng mga biyayang ito ay pinagkaloob mo sa amin. At salamat dahil tunay na nakikita namin iyon sa aming mga buhay. Tunay na hindi namin yun magagawa kung hindi ka po kumilos sa aming mga buhay. Salamat din, Panginoon, dahil ang aming pang-araw-araw na pangailangan ay iyong tinutustusan. Tunay na ang mga ibon sa himpapawid ay hindi kumikilos o hindi sila humihingi o hindi man lamang sila hindi nila pinagtatrabahuan ang lahat ng pagkain at shelter na meron sila. Dahil lahat ng iyon ay iyong ibinigay. Tunay na iyon din po ang iyong ginagawa sa bawat isa. Salamat o Diyos at naway nabigyan ka ng kaluwalhatian sa mga puso na puno ng kagalakan na nagbigay ng mga ito. At naway mga finances na to at mga binigay na ito ay magamit patuloy para po sa gawain ng iglesia, para po sa iyong ikaluluwalhati. Dami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa paghahanda po natin sa pangaral ng salita niya, ating pong buksan ang Book of Galatians, chapter 5, at ating pong babasahin from verse 7 hanggang verse 15. So, Book of Galatians, chapter 5, verse 7 hanggang 15. Galatians chapter 5, from verse 7 hanggang verse 15. At bilang pagbibigay pugay sa salita ng Panginoon, tayo pong lahat ay magsitayo sa pagbabasa ng kanyang salita. Galatians chapter 5, from verse 7 hanggang verse 15. Sabay-sabay po nating basahin. Kayo ay tumatakbo noon ng mabuti. Sino ang umahadlang sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Ang paghikayat na iyon ay hindi nagmula sa tumatawag sa inyo. Ang kaunting lebadura ay nagpapaalsa sa buong masa. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon na hindi kayo mag-iisip ng iba pa. Subalit sino man siyang nanggugulo sa inyo ay tatanggap ng parusa. Ngunit ako, mga kapatid, kung ipinangangaral ko pa ang pagtutuli, bakit pa ako inuusig? Kung gayon, ang katitisura ng krus ay inalis na. Ibig ko sana na ang mga nanggugulo sa inyo ay kapunin nila ang kanilang sarili. Sapagat kayo, mga kapatid, ay tinatawag sa kalayaan. Subalit huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo sa isa't isa. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo ang nagkakagatan at nagsasakmalan, mag-ingat kayo, baka kayo ay magkaubusan. Salamat sa salita natin, Panginoon. Tayo muna ay umawit ng isang awitin.
sing. Speak, oh Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth, plant it deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility, and test our thoughts and our attitudes in the radiance of your purity. And cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail, let their truth prevail over unbelief. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the heights of your plans for us. Truths unchanged from the dawn of time that will echo down through eternity. And by grace we'll stand on your promises, and by faith we'll walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is built, and the earth is filled with your glory. Tayo po yung magsilipon. Let us pray. Our Father in heaven, Lord, gaya po namin inawit, naway ka po ay mangusap sa amin hanggang ang iyong iglesia ay maitatag ng kumpleto at maitayo. We pray, O Lord, ng salita mo ay amin pong sundin, ng iyong salita ay maging tunay at laman sa aming mga buhay. Na ang aming pagpapakumbaba ay maging tunay, maging totoo, at aming mga pakikinig ay hindi mauwi sa wala, kundi ang iyong mga salita ay aming pong pagbubulay-bulayan at tunay na may pagpapasakop na susunod ayon dito. Naway mabago na po at mahinto na po yung aming mga gawain na sa pakikinig ay hindi naman isinasabuhay. O ang sa aming pakikinig ay wala namang ginagawang epekto or response, O Lord. May we repent from that. And so, bigyan mo po kami, Panginoon, ng mapagkumbabang puso at nagnanais lamang na ikaw ay sundin. Salamat, O Diyos, sa salita mo at ipakita mo po sa amin na kami bilang malaya ay nararapat sumunod sa buong kautusan. Amen. So patuloy po tayo at atin pong tingnan ang ating mga Biblia
sa Galatians chapter 5, from verse 7 hanggang 15. So once again, good morning and happy Lord's Day. So last Sunday ay atin pong pinakinggan ang pangangaral mula po sa Galatians chapter 5 verses 1 to 6. At bilang pagbibigay ng review or baliktanaw sa ating mga natutunan, ipinaalala at itinuro po sa atin na ang pagbaling sa pagtutuli o ang anumang pamamaraan na nagmumula sa ating mga sarili para makamtan ang kaligtasan ay magdudulot ng hindi pakikinabang sa ginawa ni Kristo. Mga kapatid, every time na meron ka pong ibang ginagawang katiyakan para sa kaligtasan mo, iyon po ay magdudulot ng hindi pakikinabang sa natapos ng ginawa ni Kristo. Tandaan po natin ang sinabi ng Panginoon bago siya mamatay, it is finished. Ibig sabihin, tapos na po ang pagbabayad ng kasalanan. At wala ka nang dapat idagdag para masabi mong ikaw ay ligtas. And so, tayo po ay pinaalalahanan na huwag mahulog sa ganong pag-iisip. At dahil kung ganon ang ating pag-iisip, nilalagay po natin ang ating sarili ng may pananagutan na sundin ang lahat at buong kautusan ng perpekto. So, ganun po yun. No? Every time na tayo po ay lumilihis sa natapos ng ginawa ni Kristo at tinatry na iligtas ang ating sarili, nilalagay po natin sa ating mga sarili ang pananagutan na sundin ang buong kautusan. Pero alam natin na kailanman ay hindi po natin ito perpektong magagawa at masusunod. No? So, napakabigat nun. At tandaan natin na tuwing ginagawa natin yon ay pagkahulog mula sa biyaya. Anong ibig sabihin ng pagkahulog mula sa biyaya? Hindi ibig sabihin na nawawala ang kaligtasan. Kaya nga lang, ang kaligtasan kasi ay iisa lang ang pamamaraan. Hindi pwedeng si Kristo at ang iyong mga ginagawa. Hindi po pwede yan. It's either si Kristo o ang mga gawa mo. So every time na bumabaling ka sa mga gawa mo, nawawala. Nauhulog ka sa biyaya. Kasi pipili lang, no? Hindi pwedeng ma-mix. At ang pagbaling sa paggawa ng ibang bagay para iligtas ang ating sarili ay kailanman hindi magkakamit ng katuwiran. Hindi ka po magiging matuwid sa sarili mong gawa. Kailanman ay hinding-hindi. So, for the past 2 months siguro, 2 months ba? Yung Galatians na inaral natin, binibigyang linaw po na wala pong ibang daan para maligtas. Tanging si Kristo lang. Ni ang gawa mo, tandaan niyo po itong salitang ito, ni ang pagiging tapat mo sa mga gawain o ang hindi mo pagiging tapat sa pagsunod, hindi yan makakaapekto sa iyong kaligtasan. Wala yang epekto sa kaligtasan mo. Dahil ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Ang pagsunod sa kautusan o ang pagsunod sa inuutos ng Diyos ay hindi magdadagdag or hindi magbabawas sa iyong kaligtasan. Walang epekto yon. Walang epekto ang kautusan sa ating kaligtasan. Ang naway naging malinaw na po yan, na kayo ay naligtas dahil tapos na ang pagbabayad ng lahat ng penalty, ng lahat ng ating kasalanan. At hindi lang yon, hindi lang po yon. Ipinamuhay na ni Kristo ang nararapat na matuwid at banal na buhay at yung ipinamuhay niyang iyon ay isinalin na sa atin. Kaya ang isang tao na nananampalataya kay Kristo, ano ba ibig sabihin na nananampalataya kay Kristo? Ibig sabihin, nagtitiwala ka na yun lang at siya lang ang kaligtasan mo. Ligtas ka dahil sa Kanya. No?
So ang bawat nananampalataya kay Kristo ay tunay na ligtas. Now, bagaman malinaw na hindi ang kautusan, hindi ang pagtutuli, o hindi ang sarili nating pagsisikap o gawa ang daan sa kaligtasan, malinaw po na hindi iyon, di po ba? Pero lagi nating tandaan na hindi nawawala ang kautusan. Okay? Hindi ka maliligtas sa pagsunod ng kautusan. Pero hindi ibig sabihin nun na nawala na ang kautusan. Nandun pa rin ang kautusan. At sa umagang ito, makikita natin sa ating pag-aaral kung paano natin ito matutupad. At makikita din natin dito na nararapat pa rin bilang ligtas na, ulitin ko po bilang ligtas na, bilang malaya na, nararapat pa rin na tuparin natin ang buong kautusan. Okay? So ang punto sa pag-aaral natin, bilang malaya or bilang ligtas na, hangarin pa rin nating sundin ang buong kautusan. Ulitin ko po, bilang ligtas na, hangarin pa rin nating sundin ang buong kautusan. And so, para mas maging malinaw sa atin at hindi po tayo maligaw, titingnan natin yung mga maling pag-unawa patungkol dito. Okay? Ito po kasi dito kasi tayo nagkakamali. No? Pag narinig natin, sundin ang buong kautusan, nauhulog tayo sa pag-iisip na kapag hindi ko to nagawa, hindi ako ligtas. Kapag nagawa ko to, ligtas ako. So yun kasi yung danger doon. At ito ang dapat maging warning sa atin. Ang maling pag-unawa na sundin ang buong kautusan upang maligtas ako o magdagdag sa kaligtasan ko. So ulitin ko po, mali po itong pag-unawa na ito. Mali itong kaisipan na to. Ano yung kaisipan na yon? Na susundin ko ang buong kautusan upang maligtas ako o magdagdag sa kaligtasan ko. Mali po yan. Mali pong pag-iisip yan. And now, titingnan natin bakit mali ang pag-iisip na yon. Let's look at verse 7. Sabi dito sa verse 7, sabi ni Pablo, kayo ay tumatakbo noon ng mabuti. No? Kayo ay tumatakbo noon ng mabuti. Anong ibig sabihin ni Pablo dito? Hindi po ito patungkol sa, di ba ang bait nyo dati? Di ba ang matulungin nyo dati? Di ba nagbibigay kayo palagi dati? Na hindi po ito patungkol sa moral na pamumuhay, but ito ay patungkol sa gaya ng sinabi ni Pablo sa chapter 4. Tingnan niyo po yung chapter 4 ng Galatians. Verse 13 hanggang 15. Balik tayo ng isang chapter. At basahin natin yung 13 to 15. Tingnan niyo po kung paano nilarawan ni Pablo ang mga taga-Galatia noong una nilang narinig ang Ebanghelyo. Verse 13. Nalalaman ninyo na dahil sa karamdaman ng katawan ay una kong ipinangaral sa inyo ang Ebanghelyo. Bagaman ang aking kalagayan ay naging isang pagsubok sa inyo, hindi ninyo ako hinamak o kinasuklaman, kundi tinanggap na gaya ng isang anghel ng Diyos, gaya ni Kristo Jesus. And in verse 15, nasaan na ngayon ang inyong kagandahang loob? Sapagkat ako'y nagpapatotoo sa inyo na kung maaari sana ay dinukot na ninyo ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Now, hindi po pinapakita ni Pablo, again, yung mga kagandahang gawa nila. But pinapakita ni Pablo na dati, nung narinig nilang ebanghelyo, meron po silang tamang pag-unawa dito. Naunawaan nila na ang kaligtasan ay biyaya lamang. Naunawaan nila na ang kaligtasan ay kay Kristo lamang, wala nang dagdag. Na to the point na i-apply nila sa buhay yun. Na to the point na kahit, sabi nga ni Pablo, kahit dukutin pa nila yung mata nila at ibigay kay Pablo ay okay lang sa kanila. Bakit? Kasi ligtas na sila eh. Naunawaan nila na ang halaga ng buhay nila ay si Kristo lamang. So yun yung pinupunto ni Pablo dito.
Ngayon, sa pagpapatuloy in chapter 5, sabi niya sa mga taga-Galacia, kayo ay tumatakbo noon ng mabuti. Maayos kayo dati Pinaniniwalaan ninyo yung katotohanan at malinaw na naunawaan ninyo at tinanggap ninyo ang ebanghelyo. Ang mensahe ng biyaya. Yun ang sinasabi ni Pablo. So pinapakita dito na yung pag-iisip na ang kaligtasan ay ang si Kristo at gagawa ka ng kautusan, magtutuli ka. Or sa ating modern time, si Kristo plus pagsusumikap mo, ang ganyang pag-uunawa or pag-iisip ay hindi katotohanan. Sasabihin lang ulit ni Pablo sa atin, okay kayo dati O bakit kayo bumabalik kayo sa inyong mga pamamaraan? Hindi iyan katotohanan. Okay? So, bigyan ko lang po kayo ng warning, hindi po nawala ang kaligtasan. Nung sinabi ni Pablo dito na kayo ay tumatakbo ng mabuti, hindi niya po ibig sabihin, nawala na yung kaligtasan nyo. Hindi po iyon ang kanyang ibig sabihin dito. Bagaman sinabi niya, bagaman ang mga taga-Galacia ay bumaling, doon, naniwala, tinanggap nila yung kaisipan na si Kristo plus gawa, bagaman ganoon, ay hindi po nangangahulugan na nawala ang kaligtasan ng mga taga-Galacia. Ibig sabihin, may posibilidad talaga na ang isang mananampalataya na ligtas na at hindi mawawala ang kaligtasan niya, may pagkakataon at maaring mangyari na bumaling ka sa ganoong kaisipan. At alam niyo po ba, nangyari na rin yun sa atin. Kailan nangyari? Nangyari na rin yun sa atin. Yung pagkakaroon natin ng kailangan ko pa mindset. Naisip niyo na yon? Naranasan niyo na yon? Kailangan ko pa. Para maging tiyak sa kaligtasan ko, kailangan ko pang gawin to. Kailangan ko pang sundin to. Kailangan ko pang makumpleto ito. Yung ganyang mindset na kailangan ko pa, yan ay katulad ng pag-iisip na tinanggap ng mga taga-Galacia sa panahong ito. Si Kristo plus dagdag pa. Nahuhulog din po tayo dyan. Pero hindi ibig sabihin na mawawala po ang ating kaligtasan. Bagkus, ito po ay warning sa atin. At ito ay pagtawag sa atin ng mainam na pag-aaral talaga ng salita. Kasi ang dahilan lang bakit po nahuhulog sa ganung pag-iisip ay dahil kulang sa pagkilala sa Diyos, kulang sa pag-alala sa katapatan ng Diyos, kulang sa pag-unawa sa tamang doktrina, kaya tumatanggap ng maling doktrina. Pero sa biyaya ng Diyos, hindi nawawala ang kaligtasan. Kaya lang, gaya nga ng sinabi ni Pablo dito, it can hinder you. Sabi niya, sino ang, tumatakbo kayo ng mabuti, sino ang humahadlang sa inyo? So, ulitin ko po, ang ganong kaisipan, si Kristo plus gawa ay hindi katotohanan. But ano ba ang katotohanan? Basahin ko po sa inyo ang testimony ni Lord. Etong testimonyang ito ay hindi galing sa tao, but ang testimonyang ito ay mula sa Diyos. Sabi ni John the Beloved or John the Elder in 1 John 5:11-12. Makinig na lang po kayo. At ito ang patotoo. Again, this is the testimony of God. This is not a testimony from man, but a testimony from God. At ito ang patotoo na yon, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Makinig po kayo. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak, ang Panginoong Hesus. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. That's the testimony of God. As simple as 1 + 1 = 2, ang sino mang may Hesukristo ay may buhay na walang hanggan. That's it. Hindi na po sinabi na kung sino man ang tumanggap kay Kristo at sumunod at ginawa at kinumpleto ang 10 kautusan, siya ay may buhay na walang hanggan. Hindi po ganun ang sinasabi. Hindi ganun ang testimony ni Lord. Hindi ganun ang patotoo ng Panginoon. Anong patotoo niya? Kung ikaw ay may Kristo,
naniwala ka, nagtiwala ka na siya lamang ang kaligtasan mo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Hindi mo na kailangan dagdagan pa yun. Walang kwenta yun. Walang halaga ang pagdagdag mo sa natapos na ginawa ni Kristo. So again mga kapatid, ang kaisipang si Kristo plus gawa mo ay hindi katotohanan. Hindi yan totoo. At dahil hindi yan katotohanan, hindi yan nagmula sa Diyos. Hindi yan nagmula sa Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo sa verse 8, ang paghihikayat na iyon ay hindi nagmula sa tumawag sa inyo. No? Yung kaisipan na si Kristo plus pagsunod sa kautusan, si Kristo plus tuliin ka, hindi yan nagmula sa tumawag sa inyo, sabi ni Pablo. So ibig sabihin, ang ganong kaisipan ay hindi nagmula sa Diyos. Hindi yon galing sa Diyos. Yon ay galing sa tao. Pero ano ba ang nanggaling or ano ba ang kagustuhan o kalooban ng Diyos? Sinabi sa John 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. So Jesus Christ Himself said this. Sabi niya, ito ang kalooban ng aking Ama. Makinig kayo kung anong kalooban ng Ama. Na ang bawat nakakakita sa anak, which is si Jesus Christ, at sa Kanya ay sumampalataya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang kalooban ng Ama. Na kung sino man na nakakita kay Kristo at sumampalataya kay Kristo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po kalooban ng Ama na kung sino man ang sumampalataya kay Kristo at dumagdag pa ng kanyang mga gawa ay magkakaroon ng... Hindi po yun ang kanyang kalooban. But ang kalooban niya ay ang bawat nakakita kay Kristo ay sumampalataya sa Kanya. And what will happen? Ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi sa iyong ginagawa. And sasabihin nila, nararapat lang na sundin ko ang utos ng Diyos para malugod siya. Tama ka dun. Tama ka dun. Nararapat lang na sundin mo ang utos niya para malugod siya. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano ba ang utos na kalugod-lugod sa Ama. In 1 John 3:22 to 23. Listen carefully. 1 John 3:22 to 23, sabi niya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. And listen, at ito ang Kanyang utos. Listen carefully. At ito ang Kanyang utos. Ulitin ko po ha. Sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. At ito ang Kanyang utos, mga kapatid, na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Yun ang utos niya sa bawat isa sa atin. At yun ang kalugod-lugod sa Kanya. At anong utos na yun? Manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Yun ang utos sa atin. Yun ang dapat nating sundin. At kung matatandaan nyo, last week, kapahamakan ang mangyayari sa mga umaasa sa kautusan o sariling gawa. Ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. No? So ang kaisipan na si Kristo plus gawa mo ay hindi nagmula sa Diyos. At dahil ito ay hindi nagmula sa Diyos, ito ay kasalanan. Kaya sabi ni Pablo in verse 9, ang kaunting lebadura ay nagpapaalsa sa buong masa. No, out of nowhere, bakit nagsalita si Pablo ng ganito? No, ang kaunting lebadura ay nagpapaalsa sa buong masa. Now, we remember the words of our Lord Jesus Christ. Anong sabi ng Panginoon in Matthew 16? Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, mag-ingat kayo at iwasan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ng mga Saduceo.
Kaya't naunawaan nila na ang sinasabi ni Jesus ay hindi sa pampaalsa ng tinapay. Mag-ingat kundi sa mga aral ng Fariseo at Saduceo. So, ang tinutukoy dito ay ang mga katuruan, ang mga maling katuruan na ipinapalaganap ng mga Fariseo at ng mga Saduceo. And ganun din ang sinasabi ni Pablo sa kanila ngayon sa verse 9. No? Maliit lang yan, pero ito ay may magkakaroon ng malaking epekto sa buong iglesia. At ito ay kasalanan. Bakit? Dahil ito ay salungat sa kalooban ng Diyos. No? Tandaan po natin na hindi iyon ang kalooban niya. Kaya ito ay isang kasalanan sa harap ng Diyos na maniwala na ang kaligtasan ay si Kristo at dagdag pa ang paggawa sa kautusan. No, hindi po yun tama. Iyon po ay kasalanan. And if I may say, ito po ang kasalanang hindi mapapatawad. There's only one sin na hindi mapapatawad. Ano yun? Ang paglapastangan sa gawa ng Espiritu Santo. That's the only sin na hindi mapapatawad. O ngayon, Rel, bakit mo sinasabi na ito ay hindi mapapatawad? Kasi po, ang hindi pagtanggap na si Kristo lamang ang paraan sa kaligtasan ay hindi pagtanggap sa kung anong ginawa ng banal na Espiritu. Why? Kasi ang pagkabuhay muli, no? Ang pagkabuhay muli ni Kristo at ang pagbubuhay sa atin ay gawa po ng Espiritu Santo. So, kapag naririnig mo na si Kristo lang kaligtasan, pero pilit mong sinasabi sa sarili mo na dapat gawin ko pa to para maligtas ako, yan ay paglalapastangan sa ginawa ng Espiritu Santo. So mga kapatid, ulitin ko po, ang kaisipan na si Kristo at pati ang mga gawa mo ay makakapagligtas sa iyo, yan po ay kasalanan. Yan po ay kasalanan. Kaya wag na wag po tayong babaling sa ganong kaisipan. No? At isang pagpapatunay na ito ay kasalanan ay paparusahan ang mga nagtuturo nito. Yung ganong kaisipan na si Kristo plus dagdagan nyo, ang mga nagtuturo na yon ay paparusahan. Tingnan nyo po sa verse 10. Sabi ni Pablo, ako'y nagtitiwala sa Panginoon na hindi kayo mag-iisip ng iba pa. Now, bago po natin tingnan yung parusa, tingnan muna natin dito ang katapatan ng Panginoon. Grabe ang sinabi ni Pablo. No? Tingnan niyo po ano sinabi ni Pablo. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Hindi siya nagtitiwala sa kanila, sa mga Galasya, taga-Galasya. But nagtitiwala siya saan? Sa katapatan ng Panginoon. Na sa katapatan ng Panginoon ay kikilos sa buhay ng isang tao upang siya ay hindi bumaling at hindi mag-isip ng iba pa. No? So dito, tunay na hindi ito yung ginagawa ng mga Judaizers. No? Judaizers po yung tawag doon sa mga Hudyo na naniwala daw kay Kristo at ngayon ay nagpapalaganap ng kaligtasan ay si Kristo plus Mosaic law or kautusan, no? Mga Judaizers ang tawag doon. Tunay na hindi po iyon gawa ng Diyos. Bakit? Anong sinabi ni Pablo? Hindi nyo paniniwalaan yun. At ako ay nagtitiwala sa Diyos. No? So again, we see here na yung pagpapanatili ng Diyos sa isang hinirang. No? Pero tingnan nyo po kung ano ang gawa ng ating Panginoon. In John 6:29, sinabi doon, sumagot si Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ng kanyang sinugo. No? So malinaw na sinasabi ng Panginoong Jesus na ang isang tao na nanampalataya kay Kristo is actually gawa ng Diyos. Gawa po yun ng Diyos. No? Even our Lord Jesus Christ Himself said, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang kanyang sinugo. That's the will of God. Na sampalatayanan nyo si Kristo. No?
Ito ang kasiguraduhang walang mawawala sa mga hinirang sa kamay ng Diyos. Yun yung kagandahan. Again, ito yung kagandahan ng grace. Ito yung kagandahan ng biyaya. Ito ang kagandahan na ang kaligtasan ay sa biyaya, walang mawawala. Walang mai-snatch. Lahat siguradong ligtas. Yun yung kagandahan ng biyaya, sigurado ang kaligtasan. Pero try mo i-mix yung gawa mo, doon ka na magkakaroon ng doubt. Doon ka magkakaroon ng doubt. Doon ka magsisimula magsabi sa sarili mo, ligtas ba talaga ako? Wala na dinagdagan mo Kompleto na, inasinan mo pa. Tandaan niyo po yan. Every time na dadagdagan mo ang kaligtasan mo ng iyong gawa, doon ka magsisimulang magkaroon ng doubt. Tandaan niyo po, ito, I am blessed by God's grace na nagtuturo ako sa inyo kasi ako mismo unang nag-aaral. And sa pag-aaral ko, ako mismo unang nakakaunawa. And sa una kong pag-unawa, ako yung mas naunang mapalakas. In some sense, no? Bakit? Last Sunday, I'm very blessed with our studies sa Sabbath School. Lagi ko talaga itong tinatandaan. It really, nakatulong talaga siya sa assurance ng salvation ko. Ano ba yung pinag-aralan natin in our Sabbath School last Sunday? Na ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa kalakasan ng pananampalataya. Ang kaligtasan mo, nakasalalay siya sa kalikasan ng iyong pananampalataya. Kung ang pananampalataya mo ay tunay na nagmula sa Diyos, ligtas yan, sigurado yan. Saving faith yan Pero yung saving faith, minsan mahina. Totoo, na ang saving faith minsan or madalas, or 99% ng buhay mo mahina. Pero hindi yun ang batayan ng kaligtasan mo. Ang batayan ng kaligtasan mo, yung kalikasan ng pananampalataya na meron ka. So kahit man na mahina ka lagi ka nagda-doubt kay Lord, lagi kang nagkakasala, lagi kang pinipili mo yung kasalanan, dahil nga mahina sa pananampalataya, hindi yon ang batayan ng kaligtasan mo. Lagi niyo po yung tandaan, hindi sa kalakasan, sa kalikasan po yan. The nature of faith na meron ka. Kaya lang, it is promised na ang kalikasan ng nagliligtas na pananampalataya ay magtatagumpay. Mananatili yun hanggang huli. Eventually, it will grow. Eventually, magiging tama. Hindi man perpekto, pero maitatama. Yun yung kagandahan. No? Pero mamaya may warning si Pablo dyan. Mamaya na. Again, tandaan niyo po, no? Paparusahan ng mga nagtuturo ng kaisipan na ang kaligtasan ay si Kristo. Dagdagan mo pa ng gawa mo. Magtanim ka. Ano yan? Ano yan, Gab? Ano yan yung dati natin pinapakinggan? Ano yan? Magtanim. Ano yan? Magbigay ka ng pera para maligtas ka. No? Hindi po ganun. Okay? Salungat po yun. Salungat po yun sa gawain ng Diyos. And ito ang sinabi ni Pedro sa mga bulaang guro na hinikayat ang mga tao na manimpalataya kay Kristo at gumawa ng kanilang gawain. Ito ang hatol sa kanila. Sabi ni Pedro, mula ng una ay hindi maantala at ang kanilang kapahamakan ay hindi natutulog. Sure thing po yun. No? Totoo po, mas makakatanggap talaga ng higit na parusa ang mga bulaang magtuturo. Totoo yun. No? And, paparusahan ang mga bulaang guro na yon na nagsasabi na ang kaligtasan ay si Kristo plus gumawa ka dahil hindi ito ang tinuturo ng kasulatan. Hindi po yan ang turo ng kasulatan. Yung maliligtas ka pag susundin mo yung kautusan ng perpekto na kailangan mo pang gawin ito, hindi yan turo ng kautusan. Sabi ni Pablo in verse 11, ngunit ako mga kapatid, kung ipinapangaral ko pa ang pagtutuli, bakit pa ako inuusig? No? Now, bakit ito sabi ni Pablo? Kasi marahil daw na itong mga Judaizers,
sinasabi daw na tinuturo daw ni Pablo yung faith plus works. Yun yung ano daw dito, no? Sinasabi ng mga Judaizers na, si Pablo, sinabi niya na manampalataya kay Kristo at sumunod kayo sa kautusan at magpatuli kayo at kayo maliligtas. And binigyang linaw dito ni Pablo, sabi niya, mga kapatid, kung ipinapangaral ko pang pagtutuli, bakit pa ako inuusig? Di ba? So, dito malinaw na ang pag-uusig sa kanya ay malinaw na patunay na hindi ito ang tinuturo niya. Hindi iyon ang tinuturo ni Pablo, no? And sabi niya pa, kung yun ang tinuturo niya, ang katitisuran ng krus ay inalis na. Ano ibig sabihin ni Pablo dito? No? Alam niyo po ba, ang krus ay katitisuran ng mga Hudyo at ng mga Hentil. Bakit? Kasi ang mga Hudyo, pilit nilang nililigtas ang sarili na sa pamagitan ng kautusan. Kaya katitisuran si Kristo. Bakit? Ano ba sinabi ni Kristo? Hindi sa pagsunod sa pananampalataya sa akin ang kaligtasan. Kaya lang, hindi nila matanggap si Kristo. Bakit? Ini-expect kasi nila na Messiah, kung katulad ko ba, matangkad, pogi, hindi, joke lang. Kasi ang inaasahan nila, matipuno, no? Macho, pogi, magaling makipaglaban, kayang talunin ang Roman Empire. Yun yung inaasahan nila. Ano nangyari kay Kristo? Binugbog, pinako sa krus, kaya katitisuran si Kristo sa mga Hudyo. And paano naman sa mga Hentil? Bakit katitisuran si Kristo sa mga Hentil? No? Kasi ang ine-expect nila na karunungan ay hindi yung kailangan mo magpaubaya, kailangan mo magparaya, kailangan mo magpatawad. Hindi ganon ang kanilang ine-expect na karunungan. Kaya sabi ni Pablo, kung ang tinuturo ko ay si Kristo at kautusan, ano sabi niya dyan? Ang katitusuran ng krus ay inalis na. Pero malinaw na hindi iyon ang turo ni Pablo. In other words, hindi iyon ang turo ng kasulatan. Hindi iyon ang turo ng ating Panginoon. No? And lastly, ang patunay na ang kaisipan na ang kaligtasan ay kay Kristo at magawa na ang patunay na hindi iyon tama ay kinakamuhian ang magtuturo nito. No, tingnan niyo po ang verse 12. Sabi ni Pablo, ibig ko sana na ang mga nanggugulo sa inyo ay kapunin nila ang kanilang sarili. Alam niyo yung kapon? Ano yun? Ha? Tinanggalan na ng itlog. Diba? So, sinabi dito ni Pablo na kapunin ninyo yung mga sarili. Now, hindi po ito galit na makasalanan. Okay? Now, kung tatandaan niyo po ang ating Panginoong Jesus, nagsabi rin po ang Panginoong Jesus sa mga bulaang mga magtuturo. Ito ang sabi niya, hindi maaring hindi dumating ang mga kadahilanan ng pagkatisod, subalit kahabag-habag ang sino man na pinanggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya na bitinan ang kanyang leeg ng isang batong panggiling at ihagis siya sa dagat. Grabe, no? Kaysa siya ang maging sanhi ng pagkatisod ng isa sa maliliit na ito. Anong ibig sabihin ng Panginoong Yesus dito? Lahat ng mga bulaang magtuturo ay higit na makakatanggap ng paghatol mula sa Diyos. Kaya daw mas mabuti pa na tali na lang sila, lagyan ng bato, ihagi sa tubig. No? Parang ganun din po. No? Ibig sabihin, ito ay pahayag na hindi sila karapat-dapat sa kapulungan ng Diyos. Yung sinabi ni Pablo dito, na kapunin nyo na lang yung sarili ninyo. Now, ito ay may kinalaman sa binasa natin sa Old Testament reading natin kanina. Ano yun? Deuteronomy 23:1. Ano sabi doon? Ang sino mang nadurog ang itlog o naputol ang ari, ay hindi maaaring pumasok sa kapulungan ng Panginoon. So Paul has a message to them. No? Kapunin ninyo sarili ninyo. Tanggalin ninyo yan. Ibig sabihin ay hindi sila karapat-dapat sa kapulungan ng Diyos. Bakit po? Dahil maling-mali ang kaisipan na kanilang itinuturo. So mga kapatid, listen carefully. Maling-mali po na isipin
na ang pagsunod sa kautusan o pagsusumikap sa sarili mong kakayanan ay magbubunga ng kaligtasan. Maling-mali po yan. Bakit? Kasi hindi iyan ang katotohanan. Hindi iyan nagmula sa Diyos. Bagkus iyan ay kasalanan. At ang mga taong nagtuturo niyan ay paparusahan. At iyan ay hindi tinuturo ng salita ng Diyos. At ang bawat nagtuturo niyon ay labis na kinakamuhian ng Diyos. So hindi po talaga iyon ang paraan ng kaligtasan. So, naway maging malinaw sa atin ang maling pag-unawa patungkol sa kautusan. Now, we will turn to kung ano ba ang tamang pag-unawa sa kasulatan. At ito ang tamang pag-unawa. Susundin ang buong kautusan dahil sa kalayaang natanggap na. Ito yung tama. Susundin mo pa rin ang buong kautusan dahil ligtas ka na. Okay? Dahil ligtas ka na. Now, tingnan natin yung verse 13. Sabi ni Pablo, sapagkat kayo mga kapatid, no? Pagkatapos niyang ipahayag kung gaano kamali yung katuruan na ipinapalaganap ng mga Judaizers, yung katuruan na ikaw maliligtas kay Kristo plus gawa mo, pagkatapos ipaliwanag yun ni Pablo na mali iyon, at pagkatapos niyang ipahayag yung judgment sa mga nagtuturo na iyon, binigyang linaw ni Pablo ang dahilan bakit niya yun pinakita. Anong sabi niya sa verse 13? Sapagkat kayo. Ito na yung reason. Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. So pinapakita ni Pablo, mali yun. Dahil sa kalayaan kayo tinawag. Mali na gawin ninyong alipin muli ang inyong mga sarili sa kautusan. Bakit? Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. No? Now, yung salita pong tinawag dito, hindi po yun general call. Ano ba yung general call? Yung lahat nakakarinig ng ebanghelyo. Hindi yun general call ang tinutukoy ni Pablo dito. But yung sinabi niyang tinawag kayo ay ang mabisang pagtawag. Yung effectual calling. Yun ang binabanggit dito ni Pablo. Ano ba ibig sabihin ng mabisang pagtawag? Ang mabisang pagtawag po ay hindi patungkol sa kung sino ang may gusto. Ano? Yung makakarinig lahat tapos, sino may gustong tumanggap? Palista na. Sino gusto tumanggap? Let's pray a prayer. And congratulations, you're part of the family. Ganun agad, no? Dati kami, ganun kami dati. Ang dami ko nang na-scam. Tandang-tanda ako pa, congratulations brother, magkapatid na tayo. Every time na pagkatapos sila mag-pray, no? Ng ABC, no? Acceptance, ano yan? Nakalimutan ka na. CBA pala, confession, believing, and acceptance, no? May ano pa kami yan, CBA prayer pa kami yan. Pagkatapos, congratulations parts. Huh? Kapatid na tayo. Now, hindi po yun. Hindi ganon ang binabanggit. Bagkus, ang mabisang pagkilos ng Diyos sa buhay ng isang pinili niya upang tumanggap kay Kristo at siya ay maligtas. Ibig sabihin, hindi ito sariling pagsisikap, kundi ang pagkilos ng Diyos at pagliligtas ng Diyos na ang Diyos mismo ang may gawa. No? Hindi dahil sa pagsunod ng kautusan, kundi dahil sa awa ng Diyos. So yun yung binabanggit dito ni Pablo na kayo ay tinawag sa kalayaan. Ang Diyos ang kumilos sa inyo. Ang dahilan kung bakit kayo ay nananampalataya dahil ang Panginoon ang tumawag sa inyo. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Ligtas ka dahil kumilos ang Diyos sa buhay mo without you knowing. Hindi mo alam pero nakita mo. Gaya ng hangin, di ba? Anong sabi ng Panginoong Yesus? Ang Espiritu Santo, ang pagbubuhay muli ng Espiritu Santo ay parang hangin. Hindi mo alam kung saan nagmumula at saan magpupunta, pero alam mo, nararamdaman mo. Ganun ang sinasabi dito ni Pablo na tinawag kayo. Kumilos ang Diyos sa buhay ninyo. No? And yung kalayaan na yon, ano yung benefit ng kalayaan na yon? Bayad na po ang penalty. No? Bayad na ang penalty sa paglabag ng kautusan.
Di ba in our justice system, makukulong ang isang tao, di ba, dahil gumawa siya ng kasalanan. And kailan siya magiging malaya? Pagbayad na, no? Pag na-serve mo na yung years kung kailan man dapat ikaw ang makulong dahil sa kasalanan mo. So, yun din po ang pinapakita dito. Ang kalayaan na yun ay ibig sabihin, bayad na ang penalty dahil sa paglabag mo. At hindi lang yun. Ibig sabihin nun, dahil bayad na, hindi na paparusahan kung magkakasala ka man. No, ganun po ang pagiging malaya. Ang isang malaya, mga kapatid, ang isang malaya ay hiwala na sa ilalim ng kautusan. At ito pa, sabihin ko lang po sa inyo, marami kasing katotohanan sa salitang malaya. Maraming katotohanan patungkol doon. Now, let me be specific only sa pagiging malaya sa kautusan. Ang ibig sabihin po ng pagiging malaya sa kautusan ay kung ikaw man ay nagkasala o hindi mo man nagawa yung kautusan, hindi ka napaparusahan. Tindihan niyo yun? Ang pagiging malaya sa kautusan ay kung ikaw man ay hindi nakasunod, hindi mo na matatanggap yung kaparusahan doon. On the other side, kung magawa mo man ang kautusan, hindi mo na rin matatanggap yung reward dahil nagawa mo yon. Intindihan niyo po yon? Wala na. So, sinasabi dito na isang malaya ay hindi napaparusahan kapag siya man ay nagkasala at hindi mawawala ang kaligtasan kung mabigo man sa pagsunod. No? So, yun po yung benefit ng pagiging malaya. That's the benefit. One of the benefit ng pagiging malaya. Kaya nga, ang isang malaya, ligtas talaga yan, bagaman nagkakasala. Tindihan niyo yun? Ligtas ka, bagaman ay ikaw ay nagkakasala. But, there's a but. But, anong sinabi ni Pablo? Verse 13, subalit. Yun na. Ito na yung break. Okay? Subalit, huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman. Yes, kung magkasala ka, wala nang parusa. Kaya lang, sabi niya dito, huwag ninyong gagamitin yung kalayaan na meron kayo para sa laman. Huwag niyong gagamitin na, hindi na pala ako paparusahan, ha? Hindi mawawala yung kaligtasan ko pag hindi ako sumunod, ha? Okay, let's party. Na? Hindi po ganon. Sabi ni Pablo, malinaw ang sinabi niya, ang inyong kalayaan ay huwag niyong gagamitin para sa laman. No? Now, dalawa po ang katotohanan na makikita natin dito. Una, hindi pa naalis ang laman. No? Sinabi yan ni Pablo kasi alam niya, nasa presensya pa rin tayo ng laman. Nasa presensya pa rin tayo ng kasalanan. Kasalanan, yung nature, ha? Yung nature. Okay? Ibig sabihin, maaari pa rin tayong makagawa ng kasalanan. That's one truth. Pangalawa, ang kalayaan na ating natanggap ay hindi natin daan upang malayang gumawa ng kasalanan. That's the second truth. Na yung kalayaan na natanggap natin na hindi natin yung daan or lisensya upang malayang gumawa ng kasalanan. Hindi tayo tinawag sa kalayaan para sa kasalanan. Hindi po ganon. Hindi tayo tinawag sa kalayaan para sa kasalanan. But, pinalaya tayo para saan? Sabi ni Pablo, kundi sa pamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo sa isa't isa. Yun. Yun ang epekto or ito na dapat ang maging bunga ng kalayaan na ipinagkaloob sa atin. Ang ano daw? Maging alipin kayo ng isa't isa. No? And kung babalikan nyo sa verse 6, tingnan nyo yung verse 6, no? Kasi sinabi ni Pablo dito sa verse 13, na sa pamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. So, inulit niya yung sinabi niya sa verse 6. Ano ba sinabi sa verse 6? Sapagkat kay Kristo Jesus, ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan. Kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng
pag-ibig. So yun yung mahalaga, ang pananampalatayang gumagawa. Ibig sabihin, tunay at totoo pa rin na ang pananampalataya ay dapat nakikitaan ng bunga sa paggawa. Or ibig sabihin, magbubunga ng magandang pamumuhay. Kaya lang, ang pamumuhay na yon ay inuudyokan ng ano? Takot? Takot sa parusa kapag hindi na nasunod ang kautusan? Hindi. But inuudyokan siya ng pag-ibig. No? Ibig sabihin, ang mahalaga sa Panginoon ay yung pananampalatayang gumagawa. Ibig sabihin, taong ligtas na dahil sa pananampalataya na sumusunod sa pamagitan ng pag-ibig. Ibig sabihin, ginagawa niya ang pagsunod dahil sa pag-ibig niya sa Diyos, dahil una siyang inibig at niligtas ng Diyos. Ganun na ang isang malaya. Ganun na ang isang ligtas. Gayon din naman, maging alipin tayo sa isa't isa. Dahil iniibig natin ng Diyos, dahil natanggap na natin ang kanyang pag-ibig. So dapat maunawaan natin dito na iibig tayo, o sabi dyan, magpapasakop tayo sa isa't isa dahil natanggap na natin yung pag-ibig ng Diyos. And when I say, natanggap na natin ang pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin dahil ligtas ka na. Unang nangyari ang pagliligtas. Okay? Dahil ligtas ka na, ngayon, magpaalipin kayo sa isa't isa. Ano ibig sabihin na magpaalipin sa isa't isa? O, bili mo nga ako doon. Hindi po ganon. But before natin bigyan yung specific na detalye, hindi nyo ba natanong? Hindi ba kayo na nagkaroon ng parang, bakit ito yung specific na utos? Sa kadami-daming utos, bilang malaya na at bilang ligtas na, bakit ito yung sinasabi ni Pablo? Magpaalipin kayo isa't isa. Hindi nyo ba yung natanong? Di ba? Hindi kayo nahihiwagahan? Bakit hindi niya sinabing, di ba, yung ibang kautosan? Pero ang sinabi dito niya ay, dahil ligtas ka na, dahil malaya ka na, magpasakop kayo sa isa. Why? Ang sagot ay nasa verse 14. Bakit specifically ganon ang utos? Verse 14, sapagkat ang buong kautusan, ayan na, bumalik na yung kautusan. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang pangungusap. Paano natutupad ang buong kautusan? Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Kita niyo yan? Sa madaling salita, sinasabi ni Pablo, dahil ligtas ka na, tuparin mo ang buong kautusan. Balikan ko Sabi niya, huwag niyong sundin ang buong kautusan kasi hindi yun makakaligtas sa inyo. Si Kristo lang ang makakaligtas sa inyo, kaya huwag niyong susundin ang buong kautusan para maligtas. Pero ngayong ligtas ka na, dahil kay Kristo lamang, sundin mo ang buong kautusan. Nakita niyo po yun? Dahil ligtas ka na, sundin mo ngayon ang buong kautusan. Dahil ligtas ka na. Nakita niyo yun? And ang tanong, Pablo, paano? Sabi mo, hindi kaya. Yes, hindi kaya. Pero masusunod natin ang buong kautusan sa pamagitan ng pag-ibig mo sa iyong kapwa. Specifically, sa iyong kapatid. Doon mo matutupad ang buong kautusan. So, kung sino man dito ang maraming listahan na dapat ko gawin to, isummarize mo lang yan lahat sa iisa. Ibigin mo ang iyong kapwa, lalong-lalo na ang iyong kapatid kay Kristo. And again, gagawin mo yan dahil ligtas ka na. Hindi para maligtas ka, okay? Dahil ligtas ka na. Now, paano nangyari yun? Paano matutupad ang buong kautusan kung iibigin ko ang aking kapatid? Bakit po? Dahil ang pag-ibig sa kapwa, specifically again, sa mananampalataya, ay pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig mo sa iyong kapatid
ay pag-ibig mo sa Diyos. In 1 John 4:21, nabasa natin kanina, di ba? 1 John 4:21, at ang utos na ito mula sa Kanya ay nasa sa atin. At anong utos na yon? Na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. Yun yung utos. Na ang bawat daw umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. So here's Pablo saying to us and to the Galatians at the time, na dahil ligtas ka na, ibigin mo ang iyong kapatid. In other words, dahil ligtas ka na, sundin mo ang Diyos. Sundin mo ang utos ng Diyos. At anong utos ng Diyos? Ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, lakas, kaluluwa at pag-iisip. At paano mo mapapakita ang pag-ibig mo sa Diyos? Ibigin mo ang iyong kapatid. Ang pag-ibig sa kapwa ay magbubunga. And to be specific, no? Para maging real ito sa atin, ang pag-ibig sa kapwa o kapatid ay magbubunga ng paggalang sa magulang. Ang pag-ibig sa kapatid o kapwa ay magbubunga ng hindi pagsisinungaling. Ang pag-ibig sa kapwa ay magbubunga ng hindi pagnanakaw. Ang pag-ibig sa kapatid ay magbubunga ng hindi pagpatay. Ang pag-ibig sa kapatid ay magbubunga ng hindi pagkainggit sa kapwa. So nakikita niyo yun? Once you love, kaya nga sabi, 'di ba, sa gospel books, nakahang lahat ng kautusan sa pag-ibig. Because if there is love, wala nang pagnanakaw, walang pagsisinungaling, walang pagkukunwari, walang paglalapastangan sa pangalan ng Diyos, walang hindi pagbibigay ng halaga sa araw ng Panginoon, walang pagsamba sa ibang Diyos. Nakita niyo yun? Sa makatuwid, mga kapatid, ang pagiging malaya natin o ang pagiging ligtas natin dahil kay Kristo ay hindi nangangahulugang baliwala na ang kautusan. Sa halip, ang ating kalayaan ang mag-uudyok sa atin na sundin ang buong kautusan. At masusunod natin yun sa pamagitan ng pag-ibig. Ibig sabihin, may bago na at buhay na puso na tayo dahil ligtas na nga tayo, di ba? And tandaan nyo, susundin natin yon hindi para maligtas, bagkus dahil tayo ay naligtas na. Susundin natin yon hindi para sa ating kaligtasan, bagkus para sa kanyang kaluwalhatian. Yon ang kaibahan. No? And so, the commandment is this, obey the whole law. Sundin mo ang buong kautusan dahil ligtas ka na. At paano mo magagawa yon? Ibigin mo ang iyong kapatid. Ibigin mo ang iyong kapwa. Kasi there's a warning kapag hindi natin to gagawin. There's a warning in verse 15. Ngunit, kung kayo-kayo ang nagkakagatan, so far, hindi ko pa naman nakita nagkagatan kayo. Joke lang. Kung kayo-kayo ang nagkakagatan at nagsasakmalan, mag-ingat kayo, baka kayo'y magkaubusan. Hindi mawawala ang ating kaligtasan, pero hindi natin may enjoy yung gift na meron bilang isang kabilang sa katawan ni Kristo. Wala. No? Hindi makakatulong ito para sa atin at hindi rin makakatulong para sa iglesia. Susunod pa rin upang makaiwas sa kapamakan sa kasalukuyan. Kailangan pa rin natin talagang sumunod upang maiwasan natin ang kapahamakan sa kasalukuyan. Ibig sabihin, kapatid, hindi mawawalang kaligtasan, pero yung consequence ay mararanasan pa rin natin sa kasalukuyang panahon. Okay po? So bilang ligtas, ganito na ang kautusan para sa atin. Hindi para maligtas, ang kautusan ay hindi para maligtas, bagkus para sa kaluwalhatian ng Diyos. At ito ang kautusan na dapat nating sundin. Ibigin natin ang ating mga kapatid. Ibigin natin ang ating kapwa. By that, we fulfill the whole law.
Gaya nga ng sabi ng dalawang Puritans, Richard Baxter, sabi niya, hindi kayo mga Kristiyano para lamang sa inyong sarili. Ang simbahan ay isang katawan at dapat kayong magmalasakit para sa kabuuan nito. And again, from William Amis or Amis, ang kalayaang binili ni Kristo para sa mga mananampalataya ay hindi kalayaang magkasala, kundi kalayaang maglingkod sa Diyos at sa Kanyang iglesia. That's the freedom that we had received from God. Ngayon, ligtas ka na, ang dapat mo nang laging tanong at isipin ay ganito, paano ko matutulungan ang aking kapatid? Hindi na yung, paano ko susundin to para maligtas ako? Ay, dapat ko gawin to para maligtas ako. Hindi na ganyan ang isip ng isang taong malaya na. Hindi ganyan ang pag-iisip ng taong ligtas na. Ba't ang pag-iisip ng taong ligtas na ay, paano ko matutulungan ang aking kapatid? Paano ako makakatulong sa paglago ng iglesia? Yun yung mindset na dapat na meron na tayo bilang ligtas na. And na-amaze ako kasi ngayon ko lang na-realize yung lahat ng mga katuruan na nababasa natin na ang greatest sa kingdom ni God ay yung mga servant. Naintindihan yan? If you want to be the greatest, you must be the servant of all. And ano pa? Anong kinaluluguran ng Panginoon? Hindi yung mga mapagmataas. Yung mga yung mga namimintas. But yung mga nagpapakumbaba. Diba? Ngayon, it all makes sense. Why? Kasi ganito na pala ang isip ng isang ligtas. Ang inyong pag-iisip ay para na sa kapakanan ng iba. Para sa kapakanan ng iyong kapatid. Sa ganito ay naluluwalhati natin ng Panginoon at nasusunod ang buong kautusan. Kaya mga kapatid, naisin natin na sa lahat ng ating mga pag-aaral, na sa lahat ng ating pananalangin, na sa lahat ng pagdidisiplina natin sa ating sarili, at sa lahat ng ating paglago, ay may maidudulot na tulong o benepisyo para sa ating mga kapatid. Yun na dapat yung hangarin natin. You desire to know more about God. You desire to know about correct doctrines. You desire to pray more. You desire to discipline yourself for the sake of your brothers and sisters. Ganun na dapat. Not for ourselves na. No? Ibig sabihin, may purpose talaga ang buhay mo araw-araw. Your purpose is, paano ko matutulungan yung kapatid ko. So bilang ligtas, sundin natin ang buong kautusan sa pamagitan ng pag-ibig sa ating mga kapatid. Mag-aral ka ng salita, mag-aral ka ng salita niya upang maturuan mo ang iyong mga kapatid. Isabuhay mo ang mga inaaral mo upang mapalakas mo ang kapatid mo sa kanila ring pagsunod. Alamin ang kalagayan ng iyong kapatid at ipanalangin siya. Magsumikap ka upang may abot ka sa panahon ng iyong kapatid ay nangangailangan. Huwag maging dahilan, gawin mo ang lahat upang hindi ikaw ang maging dahilan ng pagkakatisod o pagkakasala ng iyong kapatid. Lagi mong isipin kung paano mo matutulungan ang iyong kapatid sa kanyang paglakad sa landas ng Panginoon. Yun na po yung purpose natin. Ngayon, nabigyang linaw sa atin ngayon yung dahilan bakit lagi tayong ina-encourage to pray for one another. To help one another. Kasi yun ang pagsunod natin sa buong kautusan. For the good of your brothers and sisters. Yun ang hangarin mo. Magsasakripisyo ka man, mahirap man sa'yo, pero ginagawa mo yon dahil iniibig mo ang Diyos.
Na dahil inibig mo ang Diyos, inibig mo ang iyong kapatid. Di ba? So, it makes sense. Anong unang ginawa ng Espiritu Santo? Ipinagkaisa tayo kay Kristo. Ano yung sunod doon? Dalawa eh. Dalawang pagkakaisa ang nangyari. Pagkakaisa natin sa Diyos at pagkakaisa natin sa katawan ni Kristo. Nakikita nyo na ngayon kung gaano ka connected lahat. Yun pala. Una, you have connection with God. And next, you connected with the body. And so your goal now is to love God. And loving God is loving the body of Christ. So nawa, by God's grace, masunod natin ang Panginoon. Again, let's study, not only mag-aral tayo ng salita niya, hindi lang para sa ating sarili, bagkus para din sa ating kapatid. Manalangin tayo, hindi lang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating kapatid. Sumunod tayo sa Diyos, hindi lang para sa ating sarili, kundi para din sa ating mga kapatid. Isipin mo ang ikakabuti ng iyong sarili. At higit pa doon, isipin mo ang ikabubuti ng iyong kapatid. Kahit na ito ay humantong, no, ng sacrifices na merong na dapat mong gawin. You do it for the love of God. Lagi yung tandaan, gagawin natin ito sa pamagitan ng pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos sa mag-uudyok sa atin upang gawin ang mga bagay na to. Let us pray. Our Father in Heaven, maraming salamat sa pagtutuwid na iyo pong ginagawa ngayon. Salamat sa pagpapakita sa amin na ito na ang dapat naming isipin lagi sa bawat araw-araw na kami gumigising. Indeed, totoo na merong layunin ng aming buhay. At iyon ay ibigin ka. At salamat dahil binigyang linaw mo sa amin ngayon kung anong pag-ibig namin sa iyo ang dapat namin gawin. At yon ay ang pag-ibig para sa aming mga kapatid. Na wala kaming ibang layunin kundi ang ikabubuti ng aming mga kapatid. Na hindi namin iisipin ang aming sarili na mas higit sa kanila. Bagkus iisipin namin na aming mga kapatid ay higit sa amin at karapat-dapat na paglingkuran, karapat-dapat na mahalin ng totoo at tunay, na karapat-dapat na tulungan sa lahat ng pagkakataon. Salamat, Panginoon, dahil sa biyaya mo kami naligtas at ang kaligtasang ito ay hindi namin gagawin o gagamitin upang patuloy na gawin ang aming kagustuhan ng laman, kundi ang pag-ibig at ang kalayaan na to ay aming gagawin para sa pagpapasakop sa isa't isa. I pray, O Lord, for strength. Help us, O God, to do your will, not only for this day, not only for this week, but all the rest of our lives. Ay hangarin namin na parangalan ka at tuwalatiin ka sa pag-iibigan namin sa isa't isa upang may pakita na kami ay tunay na mga alagad mo. Salamat, O Diyos, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us all together stand with the singing of one song. Sige po. Ang huli po natin kakantahin ngayon ay Jesus ay my cross have taken. Jesus, I my cross have taken, all to live
destitute, despised, forsaken, down from hence my all shall be. Perish every fond ambition, all I sought or hope or know, yet how which is my condition, God and heaven are still my own. Let the world despise and leave me, they have left my Savior too. Human hearts and looks deceive me, thou art not like them untrue. Oh, while thou dost smile upon me, God of wisdom, love, and might, foes may hate and friends disown me. Show thy face and all is bright. Clothed in earthly frame and treasure, come disaster, scorn, and pain. In thy service pain is pleasure, with thy favor loss is gain. I have called thee Abba, Father, I have stayed my heart on thee. Storms may howl and clouds may gather, all must work for good to me. So they know thy full salvation, rise or sin and fear and care, joy to find in every station, something still to do or bear. Think what spirit dwells within thee, think what Father's smiles are thine, and think that Jesus died to win thee, child of heaven, canst thou repine. Is thee on from grace to glory, armed by faith and winged by prayer, hands eternal days before thee, God's own hand shall guide us there. Soon shall toss thy earthly missions, soon shall pass thy pilgrim days. Hope shall change to glad fruition, faith to sight and prayer to praise. Let us pray. Lumago tayong lahat nawa sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. Na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamagitan ng bawat litid, ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi,
ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Maging mapagpatuloy kayo sa isa't isa ng walang bulong-bulungan, kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa, bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Naway ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng pagtsatsaga at kaaliwan na mamuhay kayo ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus upang kayo'y sama-samang makapagpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo sa iisang tinig. At naway pagpalain kayo ng Diyos na makakagawa ng higit pa sa lahat ng ating hinihiling o iniisip upang kayo'y palakasin sa pag-ibig sa isa't isa at sa pagbuo ng kanyang iglesia, para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan at ni Kristo. Amen. Atin pong awitin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Praise be to God. Happy Lord's Day po.